Sinisikap mo bang gumawa ng kahit maliit o simpleng kabutihan araw-araw? Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes, mga ginigiliw kong kapanalig. Dakilain natin ang Panginoon sa pagkaloob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makapurihan siya sa ating buhay. Ang bawat kabutihang ginagawa natin araw-araw ng walang patid, gaano man ito kaliit o kawalang halaga sa mata ng iba, ay maaaring magbunga ng higit na kabutihan sa nakararami. Hindi man ito nakikita ng mga matang nakamasid. Nakikita naman ng Diyos ang busilak na puso ng taong nagmamalasakit. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pagkumpara ng Panginoong Hesus ng kaharian ng langit sa isang buto ng mustasa sa mabuting balita ngayon. Binigyan ni Jesus ang mga tao ng isa pang talinhaga. Na ikukumpara ang kaharian ng langit sa isang buto ng mustasa na kinuha ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa mga buto, ngunit paglaki, mas malaki ito sa mga gulay at parang isang puno. Dumarating ang mga ibon ng langit at dumadapo sa mga sanga nito. At sinabi ni Jesus ang iba pang talinhaga. Na ikukumpara ang kaharian ng langit sa lebadurang kinuha ng isang babae at ibinaon sa 3 takal ng arina hanggang umalsa ang buong masa. Itinuro ni Jesus ang lahat ng ito sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. Hindi siya nagturo sa kanila na hindi gumagamit ng mga talinhaga. Kaya natupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa talinghaga. Magpapahayag ako ng mga bagay na natago mula pa sa simula ng daigdig. Pamilyar ba kayo sa isang kasabihan sa Ingles na precious things come in small wrappings? Ibig sabihin, nagsisimula sa maliliit, sa mga hamak na simulain, ang mga malalaki at dakilang bagay. Halimbawa, galing ang dagat sa mga patak ng tubig. Yari sa mga piraso ng bloke, bato, bakal at pako ang mga matataas na gusali. Galing sa isang punla, ang mga puno. Ito ang mensahe ng mabuting balita sa araw na ito. Nagsasabi ang talinhaga ng buto ng mustasa at ng lebadura kung ano tayo sa paningin ng Diyos. Hindi ang sukat ng kakayanan o tagumpay natin ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang laki ng ating pananampalataya sa Kanya. Bukod pa dito, nais din ipahayag ng mabuting balita ang kahalagahan ng paggawa ng kabutihan na isang sukatan din ng totoong pananampalataya. Sa panahon ngayon, mahalagang maramdaman ang ating pananampalataya. Kung kaya, hinihikayat tayo na gumawa ng kabutihan sa maraming naghihirap nating mga kapwa. Hindi kailangan maging ingrande para makita o malaman ng karamihan ang ginagawa nating kabutihan. Ang sukatan ng tunay na mabuting gawain, ayon nga sa isang kasabihan, gaano man kaliit, basta malimit, ito'y papuntang langit. Meron isang tanyag na manunulat noong unang panahon na sumulat tungkol sa mustard seed. Iminungkahi niya na huwag nang subukan ihasik ang butong ito dahil sa madali itong tumubo. Mahirap kontrolin ang kanyang paglago at mabilis kumalat ito. Mga kapanalig, sana ganito rin ang kalidad ng ating pananampalataya. Madaling tumubo, mabilis kumalat at patuloy sa paglago. Manalangin tayo. Ama, kung maliit po ang aking pananalig, diligin niyo po ito ng iyong mahal na grasya upang lumaki ito at di magapi ng anumang pagsubok. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon.
Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa dinaranas nating hirap, kapighatian at walang kasiguruhang kinabukasan. Salita ng Diyos na buhay ang ating panghawakan. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lawrence Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.